Nagpa-practice po ako kasi aamunin ko na suntukan yung virus. Ay, Pops, huwag mo pong i-scroll. Nakakapagod. Nakakapagod na maghintay. Nakakainip. Kung kailan matatapos yung enhanced community quarantine. Grabe, mahigit ng 1 buwan. Pero, alam nyo, yung pagod, yung inip, yan ang mga sinasabi ng mga taong konting trabaho, konting exercise, konting problema, nakakapagod, itigil. So hindi po tayo dapat tumigil. Kailangan nating magtiyaga, magtiis at huwag mapagod. Kasi habang kumakain tayo, habang hindi natutupad ang ating mga pangarap, hindi tayo dapat mapagod. At ngayong quarantine nito ay totoong nakakainip. Pero pagtapos, hindi po titigil ang mundo, ang pag-ikot ng mundo pagtapos nito. Kaya, hindi rin tayo dapat tumigil. Kailangan natin gumawa ng anumang bagay na pwede natin gawin. Kasi, pwede tayong magsulat, pwede tayong mag-exercise, gumawa ng bagay na kailangan maging productive tayo kasi tayo pwedeng tumigil. Kasi, tayo rin ang mahirapan pagdating ng panahon na sinukuan natin ang mga problema. Kaya ang mga magulang po, araw-araw natin kasama yung ating mga anak. At ang kukulit, di ba? Kitang-kita natin na merong matigas ang ulo, pero ito po yun. Hindi natin dapat sila sukuan at hindi tayo dapat mapagod sa kanila. Kailangan magtiyaga tayo na magpangaral, gumabay, magpayo hanggat hindi sila natututo kasi kawawa naman sila. At ang tagumpay nila ay nakasalalay sa ating mga magulang. Kaya po, huwag po natin silang sukuan. Kaya ngayon naman po, yung mga frontliners. Sino po ba yung mga frontliners na yun? Sila yung sa mga hospital, yung doktor, yung nurse, yung mga nagtatrabaho sa hospital. Grabe po, alam namin ang sakripisyo nyo. Yung mga sundalo na nagpapatupad ng batas. Yung mga nagtitinda sa grocery, sa palengke, kaya tayo may nabibili at mayroon tayong pagkain. Yung mga mayors at saka yung mga barangay officials, grabe po. Kaya yun po yung mga frontliners at saludo kami sa inyo kasi alam nyo, alam namin yung sakripisyo ninyo, alam namin yung hirap sa pagpunta sa papasukan kasi walang masakyan. Alam namin yung mapanganib at delikado na mahawa ka, kagaya nga po marami na tayong pumanaw na mga frontliners, especially mga doktor. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at sobrang very much appreciated po ang inyong effort na ginagawa. Your labor is not in vain. Napakalaking tulong po niyan para mapabilis ang ating paglaban at pagtatagumpay laban sa problemang ito. Sa ating pong presidente, sa TV nakikita namin yung kung gaano ka ka-stress. Yung mukha mo nakikita namin na lungkot at punong-puno ng pag-aalala para sa iyong mga kababayan, sa iyong nasasakupan sa ating bansa. Kami po ay naniniwala na kayo ay nilagay ng Diyos dyan at ipinapanalangin namin na kayo ay patuloy na bigyan ng kalakasan, ng tatag, ng magandang pangangatawan, ng protection laban sa sakit, at higit sa lahat ng katalinuhan para mapatuloy yung magawa at madesisyonan na dapat desisyonan sa ating suliranin sa ating bansa. Kaya kami po ay patuloy na susuporta sa inyo. Yun po yung amin pwedeng magagawa, may tulong para sa inyo. Kami po ay susunod at susuporta sa inyong mga sinasabi para makatulong din kami kahit paano sa ating pagtatagumpay. At shout out po sa lahat ng Pilipino, mga kababayan, magsama-sama po tayo, magtulong-tulong, huwag po tayong makulit, huwag po tayong matigas ang ulo, sumunod po tayo, makiisa tayo sa mga ginagawa upang magtagumpay tayo sa ating suliraning ito. Sana po ay mabuhay tayo mga Pilipino. Salamat po, maraming salamat po.